Eto mga kabalita, eto pa ang pinakasariwang balita ko sa mga walang pasok po dahil sa masamang panahon. Inanunsyo na rin ng Quezon City LGU na suspendido na po ang klase sa hapon sa lahat ng antas sa public at private schools. Ang Muntinlupa naman na LGU ay mula elementary hanggang high school ang class suspension sa hapon sa public schools po yan. Nag-anunsyo na rin ng class suspension sa lahat ng antas sa public at private school sa Maynila, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Valenzuela at sa Marikina. Late na ang announcement Balita ko, doble-doble problema ngayon ng mga taga-Kalumpit, Bulacan. Ang baha kasi na hindi humuhupa dahil sa pag-uulan, sinabayan pa ng high tide. Mataas pa rin ang tubig sa ilang lugar sa Barangay May Sulaw. Ang ilang residente, bangka ang sinasakyan pauwi sa kanilang mga bahay. Yung ilang sasakyan, inilipat din muna sa matataas na lugar. Dahil sa taas ng tubig, inilikas din ng 58 pamilya. Pati ang mga estudyante, apektado kaya #walang pasok. Ngayong Lunes sa May Sulaw Elementary School. Abot tuhod naman ang baha sa Doña Damiana de Leon Elementary School sa Barangay San Miguel. Kaya back to modular learning mode muna ang mga estudyante doon ngayon pong araw. At nako, kaparikoy at mga kabalita natin dyan. Ramdam din ho yung masamang panahon mula sa Luzon. Siyempre hanggang Mindanao pala ito dahil pa rin po sa hanging habagat. In fact, sa ilan pong barangay sa Coronadal City, balita ko, binaha agad dahil sa ilang oras na pag-uulan. Balitang hatid ni Nico Wahe. Pinerwisyo ng rumaragas ang baha ang barangay San Isidro, Coronadal City. Kasunod ito ng pag-apaw ng katabing sapa dulot ng ilang oras na pag-uulan. Isang kubo ang nasira. Sa isa pang barangay, binahari ng ilang bahay matapos tumaas ang tubig sa katabing creek. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Malakas na ulan at hangin din ang naranasan sa Boracay. Ipinagpaliban muna ng mga turista ang kanilang pamamasyal. Kinansela rin ang ilang aktibidad gaya ng windsurfing at kitesurfing. Sa Bangged Abra, bumigay ang isang bahagi ng San Antonio Bridge matapos tumaas ang tubig sa ilog. Nagbali na kasi asar dati gapo dati pigsa ti ayos ti waig. So di sir ininutan na nga ikikatan dati na igabor ti approach ti bridge sir. Pansamantala munang hindi madaanan ng tulay. Apektado ang mga residente ng 3 barangay sa Bangged at bayan ng Langiden. Sa Bocod, Benguet, isang construction worker ang pinangangambahang nalunod sa Sabanaw River sa barangay Ambuklao noong Biyernes. Kinilalang biktima na si Jerby Malugdos. Ayon sa pulisya, nagtungo si Malugdos at kanyang mga kaibigan sa ilog para magpiknik. Lumungoy raw si Malugdos sa ilog at hindi na nakaahon pa. Patuloy ang search and retrieval operations. Yan ang balita ko, Nico Wahe, ng GMA Integrated News. At dahil sa epekto ng bagyong Guring at Hana na sinabayan pa ng habagat, 2 ang patay dyan. Sabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, taga Western Visayas ang isang namatay. Binavalidate ang isa pang namatay sa Cordillera. Meron ding isang nasaktan at isang hinahanap pa. Balita ko, 4 na lugar sa Western Visayas ang nagdeklara po ng state of calamity. Mahigit 1,000 bahay na ang nasira. Lagpas 130 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastructure. Mahigit 584 million pesos naman sa agrikultura. Samantala,